everyone, I'm Agent Lenny. So ito pong vlog na to is going to Jensan. Pero alam nyo po ba na kapag kayo ay sasakay ng barko ay meron talagang madadaan ng port? Pero pag kayo daw ay Cebu, yun lang daw usually yung direct na biyahe. Pero pag like kami po, Jensan, dadaan pa munang Davao before Jensan. And then pag pabalik naman, pag going to Manila naman kayo, dadaan muna silang Iloilo before po going to Manila. So, yun po yung mga route ng mga barko. At itong nasakyan namin is MV Maligaya. Pwede po mapalitan ang barko. So, minsan po kasi nagkakaroon ng sira ang mga barko kaya nagkakaroon din ng changes. So, dapat po updated kayo sa mga ganun at correct yung number during bookings and email nyo para kayo po ay makontak ng To Go Travel. So, eto guys, papunta na po kami nito sa pier. Ang pier po namin is sa North Harbor. So, Pier 4. Pwede po kayong mag-waste kung kayo may mga sasakyan at kung wala naman po, pwede po, marami naman po kasing mga residents dito sa Manila, pwede kayo magpaturo kung saan po ba yung North Harbor. Ang laki kasi ng name na yun, so makikita nyo po talaga yun. And then guys, mas okay kung may sasakyan po talaga kayo or private car kasi nakakapasok po dun sa loob ng pier. Unlike kung mag-jeep lang po kayo at saka kung madami kayong dalang bagahe, medyo mahihirapan kayo kasi papasok pa tong pier eh. And then, ang una nyo pong gagawin dito, pag kayo ay may ticket na, syempre kailangan printed po yung ticket nyo. So, kailangan nyo po talagang i-print kasi mahal po yung pa-print dito sa loob na sa 50 pesos. Narinig ko lang po sa isang passenger kasi hindi po sila nakapag-print. At maraming paggagamitan yung ticket nyo kaya need nyo po siya i-print talaga like sa food nyo para po kayo ay ma-access nyo po yung free food. Kailangan po ipakita yung mga tickets nyo, pag-entrance at maraming pasukan na kailangan po talaga yun. At medyo hassle po dito unlike sa plane, hassle po pag hindi nyo po siya na-print. Kasi diba sa plane, ina-advise ko sa mga passenger ko talaga na kahit hindi na-print is okay lang. So dito po, kailangan kasi 3 days and 2 nights or ilang days ba kayo sa barko na kailangan nyo pong hawak-hawak yung mga printed na yun. So, una nyo pong gagawin is magbabayad po kayo dun sa terminal fee. So, ang nabayaran po namin dito pala sa Manila is 104. So, ang terminal fee po is depende po sa mga port. Kasi, nung sumakay po kami sa barko na may nakausap po ako na 11 pesos lang po yung kanilang nabayaran dun sa Davao, sa pier. So, iba-iba po talaga guys. Better na lang na mag-ask kayo. Hindi naman po lumalagpas ng 200 plus sa pagkakaalam ko yung terminal fee na yan. So, ang binabayaran po niyan is like sa mga trabahante sa pier, kumpara saan yan, sa mga nagtatanong kumpara saan yung terminal fee, para po yan sa mga maintenance dyan sa pier, like sa mga transportation at sa mga tao nila, dun yun siya kinukuha. And then, eto na sa screen na kami, papasok na po kami at chinecheck po din yung bagahe namin kung may mga bawal ba kaming dala. So, para sa mga bawal po, i-check nyo na lang po ang To Go website sa mga bawal dalhin. At 50 kg usually po talaga ang free kung napanood nyo to. Ngayon, year 2024, same pa din, 50 kg po yung free ng bagahe nyo sa barko. And then, kahit ano po ay pwede yung dalhin, except dun sa mga matatalim. At yun nga guys, i-check nyo din po kung ano yung bawal dun sa To Go website. Then, kung hindi nyo naman alam kung saan yun, ilalagay ko din po ang link dito sa video nito para ma-check nyo po, para alam nyo at hindi kayo maharang, hindi na magkakos ng delay. So, ayan, sakto naman yung pagpasok namin. 4 hours before the travel, kailangan nandun na din kayo sa pier kasi pwede na kayong umakyat unlike sa plane 2 hours before, diba? So, dito po ay pwede na kahit 4 hours. Chine-check po pala yung bagahe namin dyan. May asong yung inaamoy, diba? Alam nyo na kung anong chine-check nila dyan guys. So, kailangan safe po yung mga bags natin. And safe po yung lahat ng pasahero. Buti na lang may ganun po sila, no? And then, mahirap talaga dito umakyat sa barko pag kayo po ay maraming dala. Kaya, mas okay kung less or kung may marami, may kasama po talaga kayo kasi ang taas talaga ng hagdan guys. Pero kung may mga PWD kayo, nagtanong naman ako na pwede naman po daw magpatulong at that is free naman. At eto nga, ino-open na ni ate yung room namin na sa business class. Kami papakita ko na lang yun sa next vlog. So may second video po tayo for days to go sa aming experience. Super dami ko pong gustong i-topic kung ano po yung mga expected versus reality, ganun, expectation versus reality, I mean. So, ngayon po, ang process lang po muna ng departure. So, yun lang naman po after terminal fee kasi nag-screening lang naman kami. Then, after screen, tuloy-tuloy na po. Wala naman pong naging problema at umakyat na kami dito sa barko.
So gusto ko lang pong i-shortcut sa inyo kung ano po yung ginawa namin. After na pagdating, nagbayad kami sa terminal fee, din nagkaroon na po ng screening, then after screening, tuloy-tuloy na po yun. Pinasakay na po kami paakyat ng barko. So napakadali, no? Pero matagal lang po yung stay niya talaga in Manila kasi nga 4 hours pa po yung kahit pinaakyat ka na. Marami pa po silang hinihintay, like yung mga sasakay ng mga sasakyan, and then ang daming process bago i-close din yung barko, guys. So super delayed minsan. So tiis po talaga kayo kasi nga 'di ba, kung i-compare naman talaga sa plane, mas mura po talaga yung biyahe pag kayo ay magbarko. And then gusto talaga namin ma-experience to. So tinitiis namin at in-enjoy po namin ang bawat moment. So ayun guys, yung food po pala dito is 6 a.m. is your breakfast, free po. Kasali na po yun sa ticket. And then for the afternoon, 11 a.m. And then for the dinner naman is 6 p.m. po. So, gusto ko pong ipakita sa inyo on our next video for to go travel kung ano po yung mga rooms, guys, dito sa MV Maligaya. At marami pa akong topic about to go. So, see you on our next vlog. Goodbye, everyone. Thank you for watching. Good morning, mga kawan! Welcome here at LV to go Maligaya. May salon. Hello guys, may salon. Talaga naman. Akyat. Ay. Sure. Relax ka dito, pero tanta na eh. Eh, ngiti-ngiti naman ang baby. Ay, ngiti-ngiti naman. Oh. Saan yun? Sa cafe daw tayo, banda ng food. Oh, hindi pa tayo nag-lunch.